Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, matapos nga po ang unang pandinig sa Senate ng mga testigo laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action, ito na po, may sagot na po kung bakit hindi siya nag-attend at may hamon po siya dito kay Senate Risa Hontiveros. Ang hamon niya po mga ka-action, bakit hindi daw dalhin sa korte ang nasabing issue ho mga ka-action para matulungan daw ang mga biktima. Pero bakit ho hindi po kayo nag-attend, Pastor Apollo Kibuloy? So bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaksyon, panoorin muna natin at pakinggan. Ay pakinggan lang po pala kasi audio lang po. Hindi po siya nagpapakita ng kanyang mukha ho mga ka-action ha. Picture lang po at audio lang po ito ha. So ito lang po mga ka-action ang isi-share ko sa inyo, audio. Kahit sino pwedeng magsinungaling Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa diyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yun ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinanila pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila, na kasuklam-suklam, karumal-dumal, at kawalang hiyaan. Ay maganda pong mga testimony yon kung ito yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala nyo yung tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patotohanan yan Wala kaming dapat patotohanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing
and to weigh bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aakusa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na ginagawa. Criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang kanyang hamon at reklamo ho mga ka-aksyon. Ayon po sa kanyang reklamo, kung totoo daw ang mga nasabing testigo, bakit tinatapang daw ang mga mukha? Ito lang po ang masabi ko dito, Pastor Apollo Kibuloy. Kung ang ating nga mga kapulisan, kung may nahuhuli nga ho na mga kriminal, ang iilan nga sa kanila, tinatakpan din po ang mukha. Di ba? Kasi ayon na rin sa kanilang seguridad. Yun ay talagang akto na gumawa sila ng krimen, ha? O yan po, mga testigo po yan laban sa inyo. At ito po, ang sagot ko sa hamon mo na nasabi mo dalhin sa korte. Darating po yan sa korte, wag po kayong mag-alala. Kung ikaw ay nasasaktan, kung bakit sinakyan din ng mga vloggers ang mga nasabing issue, para hindi ka po masaktan at malinis ang iyong pangalan, kung talagang hindi totoo itong mga aligasyon ng mga testigo laban sa'yo, humarap ka po sa Senado at doon nyo po sabihin ang lahat at dipinsahan nyo po ang inyong sarili para malinis na po ang inyong pangalan kung talagang hindi totoo ang mga aligasyon ng mga testigo naging present ni Senate Risa Hontiveros sa unang pandinig ho. Yun po ang aming hamon sa inyo din, Apollo Pastor Kibuloy ho. Humarap ka po sa Senate nang sa ganun malaman namin kung hanggang saan po ang dipinsa mo. Yun po, hamon din, yan po ang hamon namin ng taong bayan sa'yo. Harapin mo po. Kung wala ka talagang ginawang kasalanan, huwag ka pong matakot na humarap. Di ba? Paunlakan nyo po ang nasabing bilang respeto po, Pastor Apollo Kibuloy, no? Kaya doon, natural lamang yun, natakpan ang kanilang mukha para na rin sa kanilang seguridad ho. Yun po yun. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Good evening everyone.
We're beautiful.